Maliban sa pagsupong sa kriminalidad at ilegal na droga, muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na prioridad ng kanyang administrasyon ang pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa hindi lamang sa pagitan ng gobyerno at mga rebelding grupo kundi pati na rin sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. May report ang aming kasama si Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na nangingibabaw ang kapayapaan sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamunuan. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga sundalo sa kanyang pagbisita sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal matapos makansel ang unang dapat sanang pagdalaw noong July 28. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng mga maiinit na usapin sa seguridad katulad ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng China, pagtamo ng peace agreement sa CPP-NPA-NDF at MNLF at MILF sa Mindanao. I am introducing myself because I would not maybe have the time anymore to do it in the coming days because of the so many problems from little to big things that I have to attend to almost every day. Alam mo, araw-araw, gabi-gabi, and before I sleep, lahat na yung folders ng armed forces, ng police, ng defense, Department of Labor, Foreign Affairs, for the day, sa araw na yan, I have to read. And that is why I seem to be lacking of sleep, which is really because following day I have to work again, wake up early. But still, I'm happy that I'm here with you just to show you my support at to make you the assurance again na kung ano may kwarto ba tayo matulugan dyan? Gipa ng Pangulo, ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines ay hindi dahilan para gumawa ng marahas na aksyon ng Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo. Bagamat hindi pahihintulutan na maagaw ang teritoryong para sa Pilipinas, sinabi ng Pangulo na nais niyang humupa muna ang tensyon bago ang posibleng pakikipag-usap sa China. Well, I'd like to name them public. I hope China is dealing with us in good faith. They seem to be conciliatory, but we are not insisting on the arbitral judgment. I know they are listening to us now. Nahihigop nila tayo sa satellite. Pero they better come up with ano ba talaga ang gusto nila. Because whether we like it or not, that arbitral judgment would be insisted not only by the Philippines, but by the whole countries dito sa Southeast Asia. Umaasa rin ng Pangulo na magkakaroon ng matibay na kasunduan ng pamahalaan sa rebelding komunista kaugnay ng peace talk sa CPP-NPA-NDF sa Oslo, Norway para sa pagwawakas ng 4 na dekadang insureksyon. Kasabay na rin ang pagtamo ng tunay na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Ibigay ko sa iyo whatever I can afford, the best there is. And I hope that would remain one nation strong and truly one republic. MIMN should join us together with the NPA. I said, the extra mile is there, I will walk it. And if I succeed, okay na yan sabihin nila, the president for tried. Ito ay ika-15 kampo na binisita ng Pangulo simula Hulyo. Layunin nitong tiyaking patatagin ang pagganap sa tungkulin ng mga unipormado. Bukod sa pagbili ng bago at dekalidad na armas at kagamitan ng AFP, tatanggapin ng mga sundalo ang dobleng sahod bago magtapos ang taong 2016. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Tanay Rizal.